Po. So ayun, kumusta ulit sa inyo mga boss? So alam na alam ko kung bakit andito ka ngayon sa YouTube channel ko at nanonood ng aking video. Para magkaroon ka ng idea, paano nga ba makatipid sa paggamit ng aircon? Mabawasan lang kahit pa paano yung singil ng Meralco sa kuryente nyo at kung paano ka makapili ng magandang aircon ngayon, di ba? Pero ito lang mga boss, real talk to. Pagdating ng summer or pagtapat ng summer is automatically tataas talaga yung singil ng Meralco sa kuryente nyo. Di ba? So bakit? Kasi po, tumatagal po yung oras sa paggamit ng ating aircon sa bahay. The same time, hindi lang naman po aircon ang dahilan kung bakit tumataas po tuwing summer ang singil ng Meralco sa kuryente nyo. Hindi lang po aircon. Bakit po? Kasi po pagdating ng summer, madalas po tayo magbukas-sara ng rep, di ba? Madalas po tayo magbukas-sara ng rep kasi nauuhaw tayo, umiinom tayo, gumagawa tayo ng dessert na malamig para maibsan yung init. So wag niyong masyadong ibuntun sa aircon, di ba? Para pagdating sa summer, laging aircon yung may kasalanan, di ba? So hindi lang aircon. Andiyan yung refrigerator, especially kung inverter yan, nakakasense din kasi ng init yan. So yun po yun. So anyway, hindi ko ginawa yung video na to para magbigay ng tips kung bakit masyadong mataas yung bill ko sa kuryente, di ba? Siguro sa susunod gagawa ko ng sariling vlog yan kung ano nga ba yung mga malalakas talaga ng sobra sa kuryente, kung anong appliance po yan. So andito po ako sa inyo ngayon para magbigay ako ng tips kung paano nga ba makatipid kahit papano sa kuryente ngayong summer at gumagamit ka ng aircon, di ba? Grabe. Ginagawa ko yung video na to, tirik yung araw. Sobrang init. So, nasa sala kasi ako, walang aircon dito. Nasa kwarto lang yung aircon ko para mas makatipid. So, itong video na gagawin ko, although hindi talaga to totally, sabihin natin, mababawasan or mabababaan ng gusto yung singil ng Meralco sa kuryente nyo ngayong summer. Pero alam ko na makakadagdag to para makatipid kayo sa konsumo ng kuryente kahit konti lang. At least may idea kayo. Kasi ginagawa ko po to. Ginagawa ko tong bagay na to kasi may aircon din ako. The same time, sinabi ko na rin to before nung nakarang nag-vlog ako, yung mga tips and idea kung paano nga ba makatipid sa paggamit ng aircon, di ba? So, ayun. So, unang-una, sabihin natin nakabili ka na ng aircon, no? So, nakabili ka na or meron kang existing na ginagamit ng aircon, nagre-ready ka lang ngayong summer, may lumang aircon ka, di ba? Basta inverter na to. So, yung pinag-uusapan kasi natin ngayon, inverter na. So, una, gagawin nyo, pag parating na yung summer, ipapalinis nyo yung aircon nyo. Di ba? Ipapalinis nyo yung filter nyo, yung indoor unit nyo, yung outdoor unit nyo, kung ito ay split type. Bakit? Para maganda yung performance ng aircon. Kasi summer na nga, ang dumi pa ng outdoor unit nyo, ng filter nyo, so talagang hirap na hirap yung aircon sa pagpapalamig ng kwarto nyo or nung area nyo. So ngayon, sobrang tagal niya naka-maximum yung wattage niya, hindi siya nagmi-maintain kasi nahihirapan siya. So, ang mangyayari, tatas ng gusto yung singil sa kuryente, di ba? Yun yung una. Ipalinis yung filter nyo para paghandaan yung summer. Ipalinis yung aircon nyo, indoor man yan or outdoor unit man yan. Yun yung una. Yung pangalawa naman, kung ikaw is baguhan pa lang or bibili ka pa lang ng aircon, wag mong ipapalagay yung aircon mo sa direct sunlight. Yung tinatamaan talaga mismo ng sikat ng araw. Kasi ganun ang nangyayari sa aircon ko. Nasa likod, direct sunlight talaga. Napapansin ko sa kanya kapag sobrang tirik ng araw or tumatapat na sa kanya yung sikat ng araw, nahihirapan yung aircon ko magpalamig. Nahihirapan siya. Kung meron kayong paglalagyan dyan na hindi direct sunlight, yung outdoor unit nyo, di ba, or kung window type man, ilagay nyo sa malilim, huwag sa direct sunlight. Tapos, kung direct sunlight man yan, lagyan nyo siya ng harang. Lagyan nyo siya ng parang bubong para hindi talaga masyadong yung sunlight is nakarekta dun sa outdoor unit nyo. Yun yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, dun sa area nyo, kung yung bintana nyo may mga uwang yan, di ba? So, hindi masyadong sealed yung bintana nyo or sumisingaw yung lamig sa pintuan nyo. So, lagyan nyo po yan ng harang. Lagyan nyo po ng harang. Sample, kung yung bintana nyo is hindi ganun kasealed, maglagay po kayo ng kortina. Yung kortina ng makapal, maglagay kayo. Bakit kortina? Kasi hindi po nakaka-penetrate yung init dyan, di ba? Hindi rin nakakalabas yung lamig niyan. Para kulob na kulob yung kwarto nyo, yung lamig talaga, sobrang even niya, di ba?
Yung sa ilalim naman ng pinto nyo, lagyan nyo ng harang yan. Sa akin, nilalagyan ko nga kahit damit lang. Or alam ko may nabibili niyan sa Shopee, di ba? Sa mga online, yung pangharang sa ilalim ng pinto para hindi mag-leak yung lamig ng aircon nyo sa labas, di ba? Para hindi hirap yung aircon nyo, di ba? So, yun yung pangatlo. Yung pang-apat, ito sinabi ko na rin to before. Tapos, nai-experience ko rin siya ngayon sa aircon ko. Nai-experience ko siya. Yung sa pang-apat, gawin nyo, huwag nyong antay na sobrang init na ng kwarto bago nyo buksan yung aircon nyo. Huwag nyong gagawin yon. Ang gawin nyo, kung alam nyong darating na yung init or matatapat na ng alas 10 yan or 11 yan or alas 12, buksan nyo na kagad yung kwarto nyo ng 10 pa lang. O yung alam mong hindi pa ganun kainit yung kwarto nyo. Bakit po? Kasi napapansin ko, pag yung aircon ko binuksan ko, na sobrang init na yung kwarto ko, hirap na hirap yung aircon ko. Hirap na hirap niyang tanggalin yung init ng kwarto ko. Di ba? Hirap na hirap siyang tanggalin yung init ng kwarto ko para mapalitan ng lamig. Yun ang napapansin ko. Kaya nagtatagal yung aircon ko na nagmi-maintain ng sobrang taas ng wattage kasi nahihirapan siyang palamigin yung buong area. Kaya ang gawin nyo, hindi pa ganun kainit yung kwarto nyo, buksan nyo na yung aircon nyo. Kasi ginagawa ko yan ngayon, sample, alas 10 sobrang init na. 9 pa lang or 9:30 pa lang, binubuksan ko na yung aircon ko. Diba? Kasi pag gano'n nangyari, bago pa man uminit, ng gusto yung bahay nyo, yung kwarto nyo is malamig na, yung aircon nyo is hindi na nahihirapang magpalamig. Nagmi-maintain na siya since inverter yan. Nagmi-maintain na siya dun sa lamig. Hindi siya nahihirapan. Kasi pag ginagawa ko yan, pagka binubuksan ko yung aircon ko, na sobrang init na, siguro 30 minutes or 20 minutes, hindi pa malamig yung aircon ko. Pero kung sa normal lang, yung hindi sobrang init, dapat yung aircon, 5 minutes, 10 minutes, sobrang tagal na nun. 5 minutes, dapat malamig na. So, mantakin nyo kung ilang minuto yung tatagal na naka-maximum yung aircon nyo. Di ba? So, yun ang pang-apat. Siyempre, yung pang-lima, di ba? Yung pang-lima, kung gagawin nyo talaga to, is makakatipid talaga kayo ng uso sa kuryente, di ba? So, limitahan nyo yung paggamit ng aircon. Although nakakatawa, di ba? Pero yun. Yun yung pinaka-the best doon. So, kung gumagamit ka ng 9 hours, di ba? Kung gumagamit ka ng 9 hours, bawasan mo siya ng mga 5 hours lang, or 6 hours lang, or 4 hours lang. Doon, mas bababa yung signal sa kuryente. Kasi the more na gumagamit ka ng aircon ng matagal, mas mataas yung kuryente nyo, di ba? So, nasa sa inyo na yon. Nasa sa inyo na yon. Kung baga ikaw na mag-a-adjust sa sarili mo. Yung iba, nababasa ko sa mga nagre-review ng aircon. Kung ayaw nyo tumaas yung signal sa kuryente, huwag nyong gamitin. Which is tama naman, di ba? Huwag mong gamitin para hindi tumaas yung sigil ng Meralco sa sa kuryente. Pero syempre, hindi mo gagawin yan ngayon, di ba? Hindi mo gagawin yan. Kasi sobrang init nga eh. Kaya nga bumili ng aircon para makapag-relax ka. Syempre, ikaw ba pipiliin mo, ma-heat stroke ka, magkasakit ka, di ba? Kasi pawis na pawis ka. Syempre, gagamitin mo yung aircon, di ba? Yun nga lang, medyo lilimitahan mo. Nasa sa inyo yun. Diba? Kaya yung mga sinabi kong tips, yung 1, 2, 3, 4, kung i-apply nyo yun, dun mismo, sa kwarto nyo or sa bahay nyo, sa paggagamitan nyo, I'm sure ako makakatipid ka kahit papano, kahit hindi bang ganun kalaki, makakatulong yon para makatipid kayo kahit papano sa kuryente. Tapos ito bonus na lang, may mga nabibili po sa tindahan ng electrical or sa hardware, yung tinatawag na energy saving plug, which is kapag nag-timer ka ng isang aircon, so for example, nag-timer ka lang ng 4 hours lang para alas 2 pa lang or alauna ng madaling araw, mamamatay ng aircon mo. Tapos pag namatay yung aircon mo, merong backup na electric fan, yun na lang yung gagana, yung electric fan. Yung aircon nyo, mamamatay na siya totally, tapos yung gagana na lang is yung electric fan nyo, which is yun yung ginagawa ko ngayon. Yung aircon ko kasi merong tinatawag na energy saving plug na pagka namatay yung timer ng aircon ko, bubukas yung electric fan, di ba? Kasi pag madaling araw mga boss, hindi mo naman actually mararamdaman yung sobrang init di ba? Saka yung kwarto kasi kulob. Pag andun na yung lamig, since mababa naman yung temperatura sa labas, hindi naman kagad mawawala yung lamig Ngayon, yung purpose ng electric fan, siya na lang magdi-distribute dun sa kwarto or dun sa area ng may aircon. Hindi mo na mapapansin yun. At least may timer ka. Kasi kung wala kang
backup na electric fan or wala kang energy saving plug na sinasabi ko, pag namatay ang aircon mo, panigurado ko, magigising ka, bubuksan mo yung electric fan mo. So, maaabala ka pa. So, mas okay yung mayroon kang energy saving plug na ginagamit for aircon para iwas sa abala rin, di ba? Mas okay po yun. So, sana po nakatulong yung video kahit papano at mabawasan ng kahit konti yung magiging bill nyo ngayong summer sa kuryente. Kasi pataasan tayo ngayon ng bill. Even ako, inaantay ko yung bill ko. I'm sure ako na mataas yon, pero hindi ganun kataas kasi ginagamit ko yung method, yung tinuro ko sa inyo. So, makakatulong yung kahit papano. Kung may mga katanungan po kayo or suggestion, so wag po kayong mahiya mag-comment sa comment down below sa baba. And then, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-hit mo na yung notification bell at i-subscribe mo na rin yung aking channel para laging updated sa mga video na aking gagawin, especially ngayong summer. Yun lamang po. Peace out!